Vice President Sara Duterte impeachment trial. Ayan, pero hindi po yun pag-usapan natin kasi may panukala na magbibigay ng Subsidy sa minimum subsidy wage. bang tawag dito? 12,000 na subsidy kada taon. Ay, maliit lang pala. No? Kasi 1,000 lang kada buwan. Ano? Si Congressman Chua na po yung pasalitay natin. Congressman Joel Chua. Hi sir, magandang umaga po. Hi, Alvin and Robert. Magandang umaga. At sa lahat ng morning mga po. kababayan natin, lalo na taga 3rd District ng Maynila. Ano po ang rational, ano ang wisyo nitong panukala po ninyo na magbibigay ng 12,000 sa mga minimum wage families na hindi miyembro ng 4Ps? Ano to? Ito yung tinatawag natin na pamana program, Opo. Alvin, Robert. Napakaganda nitong programang to kasi ang programang to, ang layunin nito, makatulong sa mga minimum wage earner. Unang-una, uulitin ko na ito ang makikinabang dito ay yung mga nagtatrabaho. Pero hindi sapat yung kanilang kinikita. Mga minimum wage earner na nasa private sector. At sila yung mga hindi nakikinabang sa 4Ps. Ngayon, bukod po sa kanila, ang isa pa sa makikinabang dito, yung mga kababayan natin na matatawag natin sa hanay ng MSMEs. Halimbawa, yung mga karinderya, mga nasa talipapa. So sila yung mga makikinabang dito. Ngayon, bakit sinabi ko na maganda to? Kasi ito, hindi naman to talaga dole out. Ang totoo nito, ito ay suporta sa mga sektor kagaya ng nabanggit ko. Ngayon, ano magiging sistema nito? Unang-una, dito may improve yung pagsisingil ng ating buwis. Bakit? Kasi yung mga nasa sari-sari store, yung mga nasa talipapa, yung mga nasa mga karinderya, maobliga sila na magparehistro na sa ating mga munisipyo para maka-avail sila dito. So, pangalawa, ito hindi to in a form of cash. So, ang gamit nito yung digital wallet. So, babagsakan sila ng 1,000 pag ikaw ay nakita na qualified. Babagsakan ka ng 1,000 sa iyong digital wallet. Opo. Kung saan gagawin din ng gobyerno. So, pagkabagsak sa iyo doon ng 1,000, everyday, 200 lang ang pwede mong gamitin. Doon sa pagbibili mo sa mga MSMEs, sa mga karinderya, sa mga grocery, sa mga talipapa. So, dito sa 200 na to, bawal itong gamitin sa mga gambling, bawal ito sa alcohol, pagbili ng mga sigarilyo, and so forth and so on. So, maganda ito kasi bagamat ang gobyerno naglalabas dito ng, let's say, sa bawat piso na nilalabas ng gobyerno dito, ang babalik dito ay 1.8 peso in a form of, kasi siyempre umiikot yung pera. Diba? So, nabubush yung ating ekonomiya pag kami mga ganitong klaseng transaksyon. Kung para maliit yung 1,000, di ba pwedeng lakihan mo lang? Ay, Baka maliit pwede yung halagang... dagdag konti. Oo. Ano pa lang muna yan? Kumbaga, panimula muna. Medyo tatansyahin muna natin. Kasi ito, aabot ito ng mga 64 billion more or less ang tansya namin. So that is less than 1% muna, no, ng ating national budget. But then again, siyempre ito, pasimula muna, titignan muna natin. Kasi ito ginagawa na to sa totoo lang sa ibang bansa eh. Sa Thailand ginawa na to, at maganda ang naging epekto nito sa kanilang ekonomiya. At ang isa pa sa magiging maganda kasing epekto dito, mauobliga na lahat, no, na yung mga mag-a-avail nito na magpa-member dun sa Philippine ID system natin. So, kasi yun ang magiging coordination yan, yung mga gobyerno, kailangan meron ka ng Philippine ID system. So, maganda ito kasi iikot yung ekonomiya dito. At ito, hindi ito dole out. Kaya nga sinabing hindi dole out kasi parang lumalabas para siyang wage increase eh. 'Di ba? Para siyang wage increase, pero hindi private sector magbibigay, gobyerno. Tulong ito. So ibig sabihin nito, inimagine ko kasi, Congressman, yung mabibenepisyohan nito, yung nasa taas siya ng konti ng minimum wage,
nandun sa minimum minimum, wage earner. Nasa minimum wage siya na minimum wage earner. walang ayuda Na sa walang other ayuda. government programs. Okay, Oo, okay, pero okay. hindi siya qualified sa 4Ps. Ayun. Tama. Oh, So maggaano karami yung mga ito? ayan. Hindi ko pa masyado maano, pero in terms of funding kasi dito sa atin, kasi dito nga pag na ano na natin to, lahat 'yan magpapa-avail na no ng kasi magkakaroon na tayo ng parang isang sistema eh. So ang gagawin natin diyan pati yung sa BIR, magkakaroon na yung DOLE at yung BIR ng parang master list ng listahan ng mga minimum wage earner. Opo. Sir, 'Di ba? may limit din siya na 200 pesos lang yung pwede mong gastusin kada Kada araw. Kada araw. Kada araw. Tama, yung per Kada araw. kada araw yung 200. Hindi ba sobrang ano Liit. mabibili natin sa 200, sir? Well, kaya nga ito pandagdag lang eh. Hindi naman ito. Oh. Wag nating iasa lahat dito sa Yan, gobyerno. yan. Kailangan maghanap buhay ka rin naman, 'di ba? Ang gobyerno, pwede lang gawin ng gobyerno tumulong. Yan. Sabi ko nga parang additional lang 'to, parang isipin mo na lang nagkaroon ka ng increase na 1,000 sa isang buwan sa iyong sweldo. Kaya lang hindi mo 'to pwedeng kunin, hindi mo 'to pwedeng ma-convert sa cash. Kasi ito bayad eh. Oo, tsaka Kung kunyari, tulong na punta ka rin. ng- Doon sa na-identify ninyo na MSMEs, Yeah, parang ganun. MSMEs. Tapos, yung MSMEs pa, ang kagandahan dito, yung mga hindi nagbabayad dyan ng mga buwis. Diba? Oo. Maobliga ka na. Kung gusto mo maka-avail nito, maobliga ka na pumunta sa local government unit. Magpapalista ka na talaga. Kasi, Tama. ano rin sila mababayaran ka, makikinabang ka dito. Imbis na uutangan ka, di ba? Utangan ka ng isang latang corned beef o ilang mga pagkain dyan, o bigas, dito bayad ka di ba? Bayad ka. So, maobliga ka kung gusto mong maka-avail dito. Kasi halos 90% o 80% ng employer natin, MSMEs yan ang pinakamalaking sektor na tumutulong sa atin. Kaya, malaking bagay din na matulungan din naman natin sila. I understand, meron na pong Senate version ito kay Senate President Sherwin Gatchalian, pero 1.5 naman po yung sa kanya. Ano po? Okay lang po ba sa inyo na maging 1.5? Medyo mas malaki ng konti. Ano po? Kasi siyempre mas maganda, mas malaki, mas maganda, 'di ba? Kaya nga kasi ito naman magkakaroon pa yan ng ng hearing sa Kamara, sa mga committee level, sa Senate, ganoon din. Pag hindi magkakasundo, may mga version na pagkakaiba, patatalakayin yan sa BICAM. I-reconcile Diba? na So nandun. Pero, doon, magkakaroon ng, siyempre kung kaya ng gobyerno mas malaki ba, why not, diba? hindi, pero Why yung not chok 1.5, natin, ika nga. yung kung sa iyo ay 60, may binanggit kang amount kanina, 64 billion ka mo, pag ginawang 1.5, lalong lulubo ang kailangang budget. Ano lang naman yan kasi yung 64 billion, less than 1% lang ng national budget So sabihin mo na, tayo ng mga, mga 1.5% ng national budget. Kung marami naman na makikinabang, kung ang balik din naman yan kasi sa totoo lang gobyerno. Bakit ko sinabing babalik yan sa gobyerno? Kasi bayad yan magbabayad ka ng goods. Pag bumili ka ng goods, di ba yung goods may mga buwis din yan na binabayaran? So kada piso na nilalabas ng gobyerno dyan, ang balik sa totoo lang sa ating ekonomiya ay 1.8 peso. Kasi Halos gagastusin niya. doble. Tama. Kung paano naman po yung mga just a little above the minimum, kasi syempre palagi ang focus laylayan, o hindi kaya yung hindi pasok sa 4-piece, pero meron din, ang dami-rami din yan, yung a little, just a little above Nausog lang the ng minimum. konti, na sumobra lang ng piso, parang ganun. Ang maganda nga kasi dito, kasi inuunti-unti na natin, di ba? Tapos tayo doon sa mga laylayan na sinasabi natin. Ibibigay tayo ng mga 4-piece, kung ano-ano pa mga ayuda. Ngayon, eto naman, dun sa mga minimum wage earner. Di pag nakita natin, doable pa, kaya pa, di mag-uunti-unti tayo. So, lahat naman ito, ginagawa ng gobyerno, paunti-unti. Actually, yung dun sa yung sa mga MSMEs, hindi mo na masasabi na nasa laylayan yan dahil mga naghahanap buhay din yan Diba? Para ma-qualify ka ng MSMEs, hindi naman ibig sabihin yan talagang walang-wala ka Tama. Diba? May mga iba dyan, may mga grocery, makikinabang na rin dyan. So,
lahat yan uunti-untiin natin. Pero sa ngayon, ito pa muna. So pag naging epektibo na to, naayos na natin yung sistema, nakita na natin kung paano, so po pwede nating ayusin, taasan pa yung bracket. Sige, hanggang dyan muna, Kong. Maraming salamat ha. Thank you po sa oras po ninyo, Congressman. Thank you, Kong. Ay, maraming salamat din sa inyo. Mabuhay kayo. Mabuhay ka si Congressman Joel Chua ng 3 distrito ng Maynila. Ay siyempre palagi hindi mo maaalis yung konti lang yung angat mo sa minimum. Konting-konting difference. Pagpalagay mo na ang diferensya mo lang 1,000 Di ka sa na minimum wage, mahirap ang buhay. Correct. Hindi ka kasali ngayon sa mga Sasabi, ay, sorry. Sorry, hindi Wala ka ka sa- qualified. oo.